Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang yaman ay dumarating lamang sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, sakripisyo, at walang katapusang paghihirap. Ngunit tahimik na ibinubunyag ng sinaunang mga guro ng Feng Shui at ng mga aral ng Budismo ang isang ibang katotohanan: ang pera ay sumusunod sa tamang pagkakaayon, tamang panahon, at tadhana. Noon pa man, napansin ng mga pantas na monghe na may ilang hayop sa Chinese zodiac na pumapasok sa makapangyarihang siklo ng kasaganaan, habang ang iba naman ay kailangang maghintay. Kapag bumukas ang siklong ito, kusang nagbubukas ang mga pinto. Lumilitaw ang mga oportunidad. Umaagos ang pera ng walang pilit. At ang mga nakaayon sa tamang enerhiya ay umaangat ng mas mabilis kaysa sa kanilang inaakala. Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para lamang sa ilan na ang enerhiya ng zodiac ay tahimik nang nagbabago patungo sa kasaganaan. Kung pinapanood mo ito ngayon, maaaring hindi ito isang pagkakataon lamang, maaaring ikaw na ang susunod. Sa loob ng maraming siglo, naniwala ang mga pantas na Chino, mga guro ng Feng Shui, at mga mongheng Budista na ang yaman ay hindi isang bagay na hinahabol, ito ay isang bagay na inaayon. Ang pera, sa pinakadalisay nitong anyo, ay enerhiya. Dumadaloy ito patungo sa balanse, linaw ng isipan, at tamang panahon. Ito ang dahilan kung bakit may dalawang taong pareho ang pagsisikap, ngunit isa lamang ang nakakaranas ng pamatagalang kasaganaan. Ibinubunyag ng mga sinaunang aral na ang bawat hayop sa Chinese zodiac ay dumaraan sa mga siklo ng swerte, karma, at pagkakataon. Kapag bumukas ang isang siklo ng kayamanan, nagsisimulang makipagtulungan ang buhay. Lumalambot ang mga hadlang. Dumarating ang tulong mula sa mga hindi inaasahang lugar. Hindi ito pamahiin o bigla ang mahika. Isa itong obserbasyong ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, mga padron na nakita sa kalikasan, sa pag-ugali ng tao, at sa tadhana. Sa bidyong ito, susuriin natin ang 6 na hayop sa Chinese zodiac na ang enerhiya ay malakas na nakaayon sa kasaganaan ayon sa mga prinsipyo ng Feng Shui at sa pagkaunawa ng Budismo sa karma. Makinig kang mabuti, dahil ang pagkilala sa siklo ay ang unang hakbang sa pagtanggap ng mga biyayang matagal nang nakalaan para sa iyo. Bakit ilang Chinese zodiac signs living natural nang umaakit ng yaman? Naniniwala ang mga sinaunang guro na ang yaman ay hindi basta pumipili ng tao nang walang dahilan. Tumutugon ito sa tamang panahon, sa ugali, at sa kahandaan ng enerhiya. Sa pilosopiyang Chino, ang bawat hayop sa zodiac ay may dalang natatanging panginginig ng enerhiya, may mga tagapagtayo, may mga tagapangalaga, at may mga liks na umaakit ng oportunidad. Kapag ang mga enerhiyang ito ay nagkahanay sa isang paborableng siklo, kusang gumagalaw ang pera patungo sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong tila sinuswerte sa tamang sandali, habang ang iba naman ay patuloy na nahihirapan kahit gaano pa magsikap. Hindi ito dahil mas magaling ang isa kaysa sa iba. Ito ay dahil hindi pa buks ang kanilang siklo. Ipinapaliwanag ng Feng Shui na dumarating ang swerte kapag ang panlabas na kapaligiran at ang panloob na isipan ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Dinadagdagan pa ito ng mga aral ng Budismo, ang karma. Ang mga nakaraang gawa, pagtitiyaga, at pagpipigil ay tahimik na naghahanda sa isang tao para sa hinaharap na kasaganaan. Kapag ang isang zodiac sign ay pumasok sa yugto ng kayamanan, nagsisimulang lumitaw ang mga palatandaan. Nawawala ang mga pagkaantala. Gumagaan ang bigat ng problemang pinansyal. Dumarating ang mga tamang tao sa tamang oras. Kahit ang mga pagkakamali ay nagiging aral sa halip na pagkalugi. Hindi ito bigla ang mahika, ito ang bunga ng mga paghahandang hindi nakita, na sa wakas ay nakatagpo ng pagkakataon. Sa mga susunod na bahagi, maririnig mo ang tungkol sa 6 na hayop sa Chinese zodiac na ang enerhiya ng kayamanan ay nagiging lalong malakas. Habang nakikinig ka, bigyang pansin hindi lamang ang mga palatandaan, kundi kung ano ang nararamdaman mo. Ang hatak na iyon sa damdamin ay madalas na bulong ng universo na nagsasabing, ikaw ito. Paano tinutukoy ng Feng Shui aral ng Budismo yan tunay inayaman? Sa Feng Shui at pilosopiyang Budista, ang yaman ay hindi kailanman tinukoy bilang pera lamang. Ang tunay na kayamanan ay inilalarawan bilang isang kalagayan kung saan natutugunan ang mga pangangailangan, dumarating ang mga oportunidad, at nananatiling buo ang kapayapaan ng loob. Itinuro ng mga sinaunang monghe na ang perang nakukuha ng walang balanse ay nagdadala ng pagkabalisa, samantalang ang yaman na dumarating sa pamamagitan ng tamang pagkakaayon ay nagdudulot ng katatagan at kalayaan.
Tinitingnan ng Feng Shui ang yaman bilang isang gumagalaw na agos. Kapag ang tahanan, ang tao, at ang kanyang intensyon ay nagkakahanay, ang agos na ito ay dumadaloy ng banayad ngunit tuloy-tuloy. Ngunit kapag pinaghaharian ng kalat, pagkainip o takot ang buhay, nababara ang daloy. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong biglang nakakakuha ng pera, ngunit mabilis din itong nawawala, dumating ito ng walang pagkakaisa. Binibigyang diin ng mga aral ng Budismo ang pagbitaw, hindi bilang pagtanggi sa yaman, kundi bilang kalayaan mula sa matinding pagkapit at pagkasabi. Kapag tumigil ang isang tao sa pilit na pagkontrol sa resulta, nagiging boks siya sa pagtanggap. Sa ganitong kalagayan ligtas pumasok ang kasaganaan. Sa pananaw na ito, ang yaman ay hindi gantimpala, ito ay natural na bunga ng panloob na balanse. Kapag nagsanib ang mga aral na ito at ang Chinese zodiac, may isang makapangyarihang bagay na lumilitaw. May ilang hayop na liks na nagtataglay ng pagtitiyaga, estratehiya, disiplina, o tapang, mga katangiang umaakit ng pamatagalang kasaganaan. Kapag nagkahanay ang kanilang siklo, hindi dumarating ang yaman ng maingay. Dumadating ito ng tahimik, matatag, at may malinaw na layunin. Ngayon, simulan na natin ang unang hayop sa zodiac na ang kapalaran ay nagsisimula ng umangat sa isang kahanga-hangang paraan. Zodiac #1, yan tahimik ay tagapagtayo ng yaman. Ang hayop na ito sa zodiac ay bihirang maingay tungkol sa tabumpay. Habang ang iba ay humahabol sa atensyon, siya naman ay tahimik na nagtatayo ng pundasyong hindi madaling gumuho. Sa mga sinaunang aral, ang tandang ito ay sumisimbolo ng pagtitiyaga, disiplina, at tibay ng loob, mga katangiang matagal nang iniugnay ng mga guro ng Feng Shui sa pamatagalang kayamanan. Sa mahabang panahon, maaaring mabagal ang takbo ng buhay para sa tandang ito. Ang progreso ay tila laging naantala. Ang mga pagsisikap ay parang hindi napapansin. May mga sandaling pakiramdam nila ay nauuna na ang iba habang sila ay nananatiling nakatigil. Ngunit itinuturo ng karunungang Budista na ang mabagal na paglago ay isang uri ng protektadong paglago. Ang dahan-dahang hinuhubog ay mas bihirang bumagsak. Habang nagsisimulang bumukas ang siklo ng kayamanan, may kakaibang nangyayari sa tandang ito. Hindi dumarating ang pera sa pamamagitan ng biglaang sugal o padalos-dalos na oportunidad. Sa halip, dumarami ang katatagan. Napapalitan ng maaasahang kita ang kawalan ng kasiguruhan. Ang maliliit na panalong pinansyal ay unti-unting nag-ipon, parang mga tipak ng ladrilyo na bumubuo ng isang pader na hindi madaling sirain. Lumilitaw ang mga oportunidad sa pamamagitan ng pagiging consistent, pangmatagalang trabaho, pinagkakatiwalaang koneksyon, o mga responsibilidad na iniiwasan ng iba. Iniugnay ng Feng Shui ang tandang ito sa enerhiyang nakabaon sa lupa. Pinapalakas ng swerteng nakabatay sa lupa ang kakayahan nilang panghawakan ang yaman kapag ito ay dumating na. Hindi ito uri ng kapalarang nawawala sa isang iglap. Nag-ugat ito. Sinusuportahan ang pamilya. Lumilikha ng seguridad. Marami sa mga isinilang sa ilalim ng hayop na ito ay maaaring hindi agad mapansin kung gaano na sila pinagpapala hanggang sa lingunin nila ang nakaraan at makita kung gaano nakalayo ang narating nila. Ang kwento ng kanilang yaman ay hindi dramatiko, ngunit ito ay makapangyarihan. At sa paglipas ng panahon, madalas nitong nalalampasan ang mga humabol sa mabilisang pera. Ito ay simula pa lamang. Ang susunod na hayop sa zodiac ay umaakit ng yaman sa ibang paraan, sa pamamagitan ng estratehiya at tamang tiyempo. Zodiac #2, yan ay estratehikong magnet ng pera. Ang hayop na ito sa zodiac ay hindi umaasa sa swerte lamang. Ayon sa mga sinaunang tala ng Feng Shui, ang tandang ito ay umaakit ng yaman sa pamamagitan ng estratehiya, talino, at perpektong tiyempo. Habang ang iba ay kumikilos dahil sa emosyon, siya ay tahimik na nagmamasid, matyagang naghihintay, at gumagalaw lamang kapag tama na ang sandali. Noong mga naunang taon, maaaring parang isang chessboard ang buhay para sa tandang ito. Bawat desisyon ay may bigat. Isang maling galaw lamang ay maaaring magpabagal ng pag-unlad, at dito niya natutunan, minsan sa masakit na paraan, na ang pagmamadali ay nagdadala ng pagkalugi. Ipinapaliwanag ito ng mga aral ng Budismo bilang karmic training. Hinahasa ng universo ang isipan, itinuturo ang pagpipigil bago dumating ang gantimpala. Habang umiikot ang siklo ng kayamanan pabor sa kanila, may isang kahanga-hangang pagbabagong nagaganap. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa pamamagitan ng mga tao, mga mentor, katuwang, at makapangyarihang koneksyon. Ang simpleng pag-uusap ay nagiging susi sa pagbubukas ng mga pinto.
Ang mga ideya ay nagiging kita. Ang dating nangangailangan ng matinding pagsisikap ay nagiging magaan at eksaktong napapanahon. Iniugnay ng Feng Shui ang hayop na ito sa dumadaloy na enerhiya kaysa sa nakapirming lupa. Dumarating ang pera sa pamamagitan ng galaw. Negosyo, komunikasyon, pamumuno o matalinong pamumuhunan. Alam ng tandang ito kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. Ang kamalayang ito ang nagiging pinakamalakas niyang sandata sa pananalapi. Hindi tulad ng tahimik na tagapagtayo ng yaman, mas maagang nagiging kapansin-pansin ang tagumpay ng tandang ito. Dumarami ang pagkilala. Lumalawak ang otoridad. Nagsisimula ng humingi ng payo ang iba. Ngunit may paalala ang karunungang Budista, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Kapag nananatiling balanse ang tandang ito, lalong dumarami ang yaman. Ngunit kapag nanaig ang ego, bumabagal ang daloy. Ang hayop na ito sa zodiac ay hindi lamang umaakit ng pera, natututo rin itong pamunuan ang mga oportunidad. At gayunpaman, ang susunod na tandang ay tumatanggap ng yaman sa mas misteryosong paraan, sa pamamagitan ng proteksyon, hindi estratehiya. Zodiac #3, yan ni tandang El Rey protektadong kapalaran. Ang hayop na ito sa zodiac ay madalas hindi agad nauunawaan. Sa panlabas, maaaring mukhang tahimik ang kanilang buhay, minsan pa nga'y tila walang gaanong nangyayari. Ngunit ayon sa mga sinaunang aral ng Feng Shui, ang tandang ito ay nagtataglay ng malakas na espiritual na proteksyon. Dumarating ang yaman sa kanila hindi sa pamamagitan ng puwersa o panganib, kundi sa pagiging iniingatan laban sa pagkalugi habang ang iba ay nadarapa. Sa mga naunang yugto ng buhay, maaaring ilang ulit na nilang naiwasan ang mga problemang pinansyal nang hindi nila lubos na namamalayan. Mga kasunduang bumagsak ngunit hindi sila nadamay. Mga panganib na sumira sa iba ngunit tila lumihis sa kanilang landas. Ipinapaliwanag ito ng karunungang Budista bilang naipong karma, mga nakaraang pagpapasensya, kabaitan, o pagpipigil na nagbubuo ng isang hindi nakikitang pag-ingat. Habang nagsisimulang umangat ang siklo ng kayamanan, dumarating ang pera ng banayad ngunit tuloy-tuloy. Hindi ito bigla ang pagsabog ng yaman. Ito ay ligtas at matatag na kasaganaan. Lumalaki ang ipon. Nagiging matibay ang mga pangmatagalang plano. Dumarating ang mga oportunidad na may kasamang proteksyon. Kahit magkamali, nananatiling maliit ang pagkalugi. Iniugnay ng Feng Shui ang tandang ito sa mga nakatagong daluyan ng kasaganaan. Maaaring dumating ang kita ng tahimik sa pamamagitan ng mga gawaing nasa likod ng eksena, pribadong pamumuhunan, o mga tungkuling hindi naghahanap ng pansin. Hindi kailangang ipagsigawan ng tandang ito ang tagumpay. Kinikilala sila ng yaman kahit walang ingay. Mayroon ding malalim na pagbabagong emosyonal na nagaganap sa panahong ito. Unti-unting nawawala ang takot sa pera. Napapalitan ang pakiramdam ng kaligtasan ang palagiang pag-aalala. Ang panloob na katahimikang ito ay nagiging magnet ng mas marami pang kasaganaan dahil ang pera, gaya ng enerhiya, ay dumadaloy patungo sa katatagan. Gayunpaman, may isang paalala ang mga aral ng Budismo. Ang proteksyon ay hindi nangangahulugan ng paghinto. Kapag pinagkakatiwalaan ng tandang ito ang kanyang intuisyon at kumikilos ng may kumpiyansa, lalo pang lumalawak ang yaman. Ngunit kapag nanaig ang takot at pag-aalinlangan, maaaring tahimik na lumampas ang mga oportunidad. Ang kapalaran ng hayop na ito sa zodiac ay pinakamabuting lumalago kapag pinapahalagahan nito ang sariling pakiramdam at kutob. At gayunpaman, ang susunod na tandang ay makararanas ng yaman sa ganap na ibang paraan, sa pamamagitan ng matapang na panganib at gantimpalang matagal ng hinihintay. Zodiac #4, yan mapanganib ni dahil wakas liay nagtagumpay. Ang hayop na ito sa zodiac ay hindi kailanman itinadhana para mamuhay ng maliit o labis na maingat. Mula pa sa murang edad, dala na nito ang isang hindi mapakaling enerhiya, isang panloob na tulak patungo sa pagkilos, pagbabago, at matapang na mga desisyon. Madalas ilarawan ng mga guro ng Feng Shui ang tandang ito bilang isang natututo sa pamamagitan ng pagkilos, kahit paminsan ay humahantong ang pagkilos sa pagkakamali. Sa nakaraan, ang liks na pagiging mapanganib na ito ay maaaring nagdulot ng mga pagkalugi. May mga pamumuhunan na hindi nagtagumpay. May mga tiwalang ibinigay ng masyadong mabilis. May mga desisyong ginawa na puno ng pag-asa ngunit kulang sa tamang tiyempo. Ipinapaliwanag ng mga aral ng Budismo ang panahong ito bilang karmic refinement. Ang pagkabigo ay hindi parusa, ito ay pagsasanay. Bawat pagkadapa ay nag-aalis ng pagkainip at pumapalit ng karunungan.
Habang nagbabago ang siklo ng kayamanan, may isang mahalagang pagbabago ring nagaganap. Hindi nawawala ang tapang ng tandang ito, ngunit nadaragdagan ito ng pag-unawa. Ang mga panganib ay nagiging kalkulado. Humahasa ang intuwisyon. Ang parehong matatapang na hakbang na dating nagdulot ng hirap ay ngayon namang nagbubukas ng mga pinto patungo sa tagumpay. Nagsisimulang dumating ang pera sa pamamagitan ng mga oportunidad na nangangailangan ng kumpiyansa, pagnenegosyo, mga posisyong pamumuno, o paglawak sa mga lugar na dati hindi pamilyar. Habang nag-aalinlangan ang iba, ang tandang ito ay sumusulong ng may linaw. Iniaayon ng Feng Shui ang hayop na ito sa aktibong enerhiya, ibig sabihin, dumarating ang yaman kapag patuloy ang galaw at momentum. Mayroon ding makapangyarihang emosyonal na paglaya sa panahong ito. Unti-unting nawawala ang mga dating pagsisisi. Bumabalik ang tiwala sa sarili. Ang panibagong kumpiyansang ito ay umaakit ng mga taga-suporta, katuwang, at mamumuhunan na naniniwala sa bisyon. May paalala ang karunungang Budista, ang tapang ay kailangang samahan ng pagpapakumbaba. Kapag iginagalang ng tandang ito ang tamang tiyempo, gaya ng paggalang nito sa pagkilos, nagiging pangmatagalan ang yaman, hindi panandalian. Ang tagumpay ng hayop na ito sa zodiac ay ramdam na ramdam dahil ito ay tunay na pinaghirapan. At gayon paman, ang susunod na tandang ay makararanas ng yaman sa paraang ikagugulat kahit ng sarili, sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pinagmumulan at biglaang pagbabago ng tadhana. Zodiac #5, yan enerhiya ng hindi inaasahang milyonaryo. Ang hayop na ito sa zodiac ay bihirang inaasahang yumaman, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ang kanyang kapalaran ay dumarating bilang isang sorpresa. Sa mga sinaunang teksto ng Feng Shui, iniugnay ang tandang ito sa nakatagong swerte, ang uri ng biyayang bigla na lamang nagigising matapos ang mahabang panahong tila tahimik o puno ng pagsubok. Sa malaking bahagi ng buhay, maaaring nakaramdam ang tandang ito na tila hindi siya napapansin. Ang mga pagsisikap ay hindi kinikilala. Ang mga talento ay minamaliit. May mga sandaling parang inilagay siya ng tadhana sa gilid habang ang iba ang tumatanggap ng gantimpala. Inilalarawan ito ng mga aral ng Budismo bilang tahimik na paghahanda. Hinuhubog ng karanasang ito ang pagpapakumbaba, pagtitiyaga, at lalim ng damdamin, mga katangiang kailangan upang mapanghawakan ang biglaang kasaganaan ng hindi nawawala ang balanse. Kapag bumukas ang siklo ng kayamanan, hindi ito dumarating ng maingay. Isang hindi inaasahang pagkikita ang nagiging oportunidad. Isang nakalimutang kakayahan ang biglang nagiging mahalaga. Isang alok na hindi inaasahan ang lumilitaw sa tamang sandali. Dumadaloy ang pera mula sa mga lugar na hindi kailanman inakala ng tandang ito, mana, malikhaing gawain, mga sideline, o mga pagkakataong binaliwala ng iba. Ikinokonekta ng Feng Shui ang hayop na ito sa nababagong enerhiya. Madali itong umangkop kaya't nakakapasok ang swerte sa mga hindi pangkaraniwang landas. Ito ang dahilan kung bakit biglaan ang pagdating ng yaman sa halip na dahan-dahan. Isang desisyon lamang ang maaaring magpabago ng lahat. Sa emosyonal na antas, ang panahong ito ay nagdadala ng pagkagulat na sinusundan ng taos-pusong pasasalamat. Ang ginhawang pinansyal ay nagbibigay ng puwang para sa pagiging mapagbigay, at ayon sa karunungang Budista, ang pagbibigay ay lalo pang nagpaparami ng kasaganaan. Madalas ibahagi ng tandang ito ang tagumpay sa halip na ipunin, at ang kabutihang loob na ito ang nagiging proteksyon nito. Gayunpaman, may gabay ang mga sinaunang aral. Ang biglaang yaman ay kailangang patibayin. Kapag nagtatag ang tandang ito ng istruktura, disiplina, at matalinong pagpaplano, nagiging matatag ang kapalaran at patuloy na lumalago. Ang kwento ng hayop na ito sa zodiac ay paalala na ang tadhana ay hindi laging sumusunod sa inaasahan. At gayunpaman, may isa pang huling tandang na namamayani sa lahat, dala ang pinakamalakas na otoridad ng yaman. Zodiac #6, yan ay korona ng yaman. Ang hayop na ito sa zodiac ay nagtataglay ng enerhiyang iniugnay ng mga sinaunang guro sa otoridad, pagkilala, at kakayahang pamahalaan ang mga yaman. Mula pa sa simula, ang tandang ito ay hindi itinadhana na humabol sa kayamanan, ang kayamanan ang itinadhana na tumugon sa kanya. Ipinapaliwanag ng mga aral ng Feng Shui na ang hayop na ito ay liks na nasa gitna ng mga siklo ng kapangyarihan. Noong mga naunang yugto ng buhay, maaaring mas nakaranas ang tandang ito ng presyon kaysa pribilehiyo. Mataas ang mga inaasahan. Maagang dumating ang mga responsibilidad. May mga sandaling tila pasan niya ang bigat na hindi nauunawaan ng iba. Inilalarawan ito ng karunungang Budista bilang paghahanda para sa pamumuno.
Bago dumating ang kasaganaan, kailangang matutunan ng kaluluwa ang disiplina, pananagutan, at pagpipigil. Kapag na-activate ang siklo ng kayamanan, humahakbang ang tandang ito patungo sa liwanag. Dumarating ang mga oportunidad na may kasamang titulo, impluensya, at pangmatagalang gantimpala. Dumadaloy ang pera sa pamamagitan ng mga posisyong pamumuno, mga tungkuling may otoridad, pagmamay-ari, o mga negosyong inilalagay ang tandang ito sa posisyong namumuno sa halip na naglilingkod lamang. Iniaayon ng Feng Shui ang hayop na ito sa nangingibabaw na enerhiya, ibig sabihin, pinakamabilis lumago ang yaman kapag ang tandang ito ang nangunguna, nagpapasya, at nagtatakda ng direksyon. Likas na sumusunod ang iba. Ibinibigay ang tiwala. Lumalawak ang impluensya. Sa emosyonal na aspeto, ang panahong ito ay nagdadala ng pakiramdam ng pagdating. Unti-unting nawawala ang pakikibaka para patunayan ang sarili. Ang kumpiyansa ay nagiging tahimik at matatag, hindi maingay. Ang panloob na katatagang ito ang nagpapatibay sa yaman at pumipigil sa padalos-dalos na pagkalugi. Gayunpaman, may mahalagang paalala ang mga aral ng Budismo. Ang tunay na otoridad ay dapat balansin ng malasakit. Kapag ginamit ng may karunungan ang kapangyarihan, dumarami ang kasaganaan at nabubuo ang isang pamana. Ngunit kapag nanaig ang ego, humihina ang siklo. Ang hayop na ito sa zodiac ay hindi lamang yumayaman, ito ay nagiging ganap na naitatag. Ang kanyang yaman ay humuhubog ng mga kapaligiran, sumusuporta sa iba, at nag-iwan ng pangmatagalang bakas. Ngayong nailahad na ang 6 na tandang, may isa pang katotohanang kailangang maunawaan. Kahit ang pinakamaswerteng enerhiya ay maaaring mahadlangan kung may mga pagkakamaling paulit-ulit na inuulit. Elid karaniwang pagkakamaling humaharang yaman. Nagbababala ang mga sinaunang aral na ang yaman ay hindi nawawala dahil lamang sa malas, ito ay umaalis dahil sa kawalan ng balanse. Kahit ang mga isinilang sa ilalim ng maswerte at paborableng zodiac signs ay maaaring hindi namamalayang hinaharangan ang kasaganaan sa pamamagitan ng pagkainip, takot, o kawalan ng paggalang sa tamang tiempo. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pilit na pagpapalabas ng resulta. Kapag napalitan ng desperasyon ng tiwala, sumisikip ang enerhiya at kusang lumalayo ang mga oportunidad. Itinuturo ng Feng Shui na ang magulong espasyo ay refleksyon ng magulong intensyon. Kapag nananatiling barado at hindi gumagalaw ang kapaligiran, bumabagal ang daloy ng yaman. Isa pang pagkakamali ang pagbabaliwala sa pasasalamat. Binibigyang diin ng karunungang Budista na ang pagpapahalaga ang nag-ugat sa kasaganaan. Ang mga patuloy na nagrereklamo kahit nasa yugto ng paglago ay madalas na sila mismo ang pumuputol sa kanilang siklo. Sa huli, ang paghahabol sa mabilisang pera ng walang matibay na pundasyon ay nauwi sa pagkalugi. Ang yaman na dumarating bago pa maging handa ang isang tao ay bihirang manatili. Sinusubok muna ng universo ang pananagutan bago ang mas malaking pagpapalawak. Ang pagkilala sa mga padron na ito ang nagsisilbing proteksyon sa mga biyayang papalapit pa lamang. Elid simpleng practice ng Feng Shui para i-activate Benji iyong swerte. Ang pag-activate ng enerhiya ng yaman ay hindi nangangailangan ng matitinding ritual. Nagsisimula ang Feng Shui sa kamalayan. Ang pag-aalis ng mga hindi na ginagamit na bagay ay lumilikha ng dalaw. Ang liwanag ay nag-aanyaya ng linaw. Ang kaayusan ay nagsisenyas ng kahandaan. Inirerekomenda ng mga aral ng Budismo ang intensyon kaysa sa obsesyon. Mas marami ang natatanggap ng kalmadong isipan kaysa sa desperadong puso. Ang mga simpleng gawain, paglilinis ng mga pasukan, paggalang sa pera, at pagsasanay ng pagiging mapagbigay ay nagpapadala ng makapangyarihang mensahe sa universo. Huling mensahe, tadhana li tamang panahon. Kung nakaabot ka sa bahaging ito, unawain mo ito ng malinaw, ang yaman ay gumagalaw ayon sa mga siklo, hindi sa nagkataon lamang. Itinuturo ng sinaunang karunungan na ang kamalayan ang unang biyaya. Nakalista man ang iyong zodiac sign o hindi, ang pagkilala sa tamang tiempo ay nagbabago ng kilos, at ang kilos ang nagbabago ng tadhana. May mga tumatanggap ng kasaganaan ng tahimik. May mga dumarating ito ng lantaran. Ngunit ang tunay na yaman ay dumarating lamang kapag handa na ang kaluluwa na panghawakan ito. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, magtiwala ka na narating ka nito sa isang dahilan. Hindi nagmamadali ang universo. Naghahanda ito.